Walay COVID din, no? Pabilin kamo sa akong gugma, o kamo magmabungahon. Ang usa ka bantugan nga magsusulat, si Henry Nouwen. Naghatag siya og kalainan o distinction between productivity and fruitfulness. Matod niya, there is a big difference between productivity and fruitfulness. Productivity, kinahanglan siya og hard work. Kanang trabaho nga patay-patay gyud. Ug ang resulta sa akong trabaho magdepende sa akong paningkamot. Ug kinahanglan sundo nako ang mga disiplina ug balaod, because the more I am faithful to the laws behind my work, there will be more productivity. So to have more products, more results, I have to work so hard. Fruitfulness is different. Lahi ang pagkamabungahon. Tungod kay kung unsa man ang resulta, dili lang kini gumikan sa akong tawhanon nga paningkamot. Ug kana ang giingon ni San Juan sa atong ebanghelyo karon. Remain in me, and you will bear much fruit. There is still something that you can produce. Apan lahi kaayo ang resulta o epekto niini sa tawo nga nagtrabaho. In productivity, daghan kaayo ang abot. Nindot kaayo ang resulta. Pero naguba ang kaugalingon, naguba ang pamilya, naguba ang katilingban. And because it is the product and result of my own hard work, kung naa gani maayo nga mahitabo, we become more arrogant and proud. But fruitfulness, by remaining in God, we become more humble. Mahimo kitang mas mapaubsanon, tungod kay nakabalo kita nga ang tanan nga moabot sa atong kinabuhi, bisan sa atong mga paningkamot, nagagikan sa grasya ug panalangin sa Dios.
Mao nga ang atong mahal nga Santo Papa kanunay nagpahinumdom sa mga world leaders and economists. Tungod kay atong namatikdan that we try to build up a political order without God. An economy that worship profit but does not become an avenue for service, especially to the poor. A godless economy, a politics that does not worship God, but worships power. Ug karon panahon sa pandemic, atong makita, even the most powerful nations and leaders in the world feel so helpless in handling COVID-19 pandemic. Our economy collapsed because anything does not belong to God is bound to kiss the ground in humility. Ang magpabilin lamang nga magbarog, mao kadtong mga establishmento, mga pangulo, who committed themselves to remain in God. Kanunay kita mahaylo of the deceptions offered by productivity. And many times we have saturated the blessings of the earth because of our needs. Daghan kaayo ta o gipanggamit nga mga butang nga dili nato kinahanglan. Sulod lang ka sa online shopping. Daghan kaayo, it creates a lot of needs. Malingaw kaayo ta magtan-aw sa mga produkto. Magpalita online, unya wala nato mamatikdi nga nahupta nato ang mga butang nga halos dili na nato magamit. Ug magingon kita kung ma-vaccinated lang ang kadaghanan, normal na dayon ang atong kinabuhi ug maayo na ang atong kinabuhi. Pero sa pagkatinuod mga igsoon, vaccination will not provide us the solution to all our problems. I am not saying that I am not against vaccination because the Catholic Bishops' Conference of the Philippines nagdasig ka nato nga mo-kooperar niini. Apan dili unta kita magpailad sa panghuna-huna nga kalibutanon nga kung mabakunahan na kita, okay na ang atong kinabuhi. No. Bisan pa og mabakunahan kita, apan dili kita mubalik sa usa ka simple nga kinabuhi, wala gihapoy solusyon ang atong kinabuhi. Mubalik gihapon kita sa atong mga biyahe nga walay limitasyon. Padayon gihapon nato ang kainit
sa atong kalibutan. Tinuod dili kita mamatay sa COVID-19. Apan mamatay kita sa lain nga paagi, sa mga disasters tungod kay atong giabusahan ang atong kinaiyahan. There will still be global deaths nga mahitabo. Og dili lang nato mamatikdan, kay ingon og normal naman ang atong kinabuhi. Mao nga si Santa Clara nagtudlo kanato that the way to fruitfulness, the way to live a meaningful life is to embrace poverty or simplicity of lifestyle. It is not productivity that will give a better future, secure a better future of the world. It is fruitfulness that is coming from our union with God. O kining atong huna-huna sa productivity, dili lang kini ning sunop diha sa atong secular nga pagkinabuhi. Ning sulod usab kini sa atong espirituhanon nga pakigrelasyon sa Ginoo. Ngano? Tungod kay usahay para kanato, ang atong pag-ampo walay pulos. Kung wala kitay maayo nga mga insights, wala kitay mga nindot nga mga pagbati nga natandog kita. Ug moingon dayon kita, walay pulos ang pag-ampo kay wala ako tubaga sa Ginoo sa akong mga gipangandoy. It is useless to pray because my prayer is dry. So I will not stop. I will stop praying. When we pray, we are after of results, productivity. Pero dili man ingon ni ana ang pag-ampo. Ang pag-ampo, ang kaanindot sa pag-ampo, dili magdepende kung doon natay maayo nga mga insights, mga pamalandong, kung doon natay mga nindot nga mga feelings of being moved. Dili tungod kay gitubag sa Ginoo ang atong mga pangandoy. Tungod kay ang pag-ampo, usa ka relasyon. Prayer is a relationship. It is not just an activity. That when we are faithful to it, it will always yield a good result. No. Prayer is a relationship. Nga bisan og walay resulta nga atong makita, magpadayon kita sa pag-ampo. Pila ka nato nga miundang sa pag-ampo tungod kay nagmahay kita sa Ginoo. Kay wala ihatag ang atong gusto. But that is not what prayer is all about. Prayer, if it is a relationship, magpadayon siya bisag walay immediate results. Kamu mga ginikanan, muundang ba kamo pagpakaon sa inyong anak, kaysa tulo ka adlaw o usa ka semana ninyong pagpakaon, wala sila mo tambok? Na inyong mga anak kusog kay mga on, pero dili mo tambok. Ana man po yung panalambok yun. No? Kaluoy sa Ginoo. Pananglitan ng inyong anak mapakyas. Dili makatapos sa ilang pagtuon. Abi nimo og nag-graduate na, pero wala man day sulod-sulod. Wala man day ibayad ang tuition. Tinuod bation ninyo ang kasakit. Usahay taas kaayo inyong sermon
para sa inyong mga anak. Apan, kung matulog ka na sa kagabhion, dili gayud nimo madawat, maundangan nimo siya sa paghigugma. Kabalo kita, bisan unsa pa kasakit ang mga pulong nga magawa sa atong bisan tungod sa atong mga frustrations, deep inside our hearts, we commit to love them despite and in spite of all. It is not because of the result. It is not because of productivity. Na kung matapos sila, makatabang na sila sa atong panginabuhi, makapaiskwela na sa ilang mga manghud. We do not regard people like that. We continue to love them despite and in spite of all. O kinsa man ang mga tao nga makahimo niini, sila ang mga tao nga nagpadayon sa pag-ampo even if their prayers are dry. Because many times, the most fruitful prayer is the prayer that is dry. Ang pinaka-maanindot nga kalidad sa pag-ampo, mao kadtong pag-ampo nga nagpadayon sa pag-ampo bisan walay lami. Tungod kay ang makapadayon sa pag-ampo, bisag walay resulta o walay lami, maukad tong mga tao nga tinuod gayod nga nahigugma. Because dryness is the best purification of love. Ug mao kini ang gitudlo ni Santa Clara og sa mga kamadrihan. Kabalo kami na ako'y igsuon nga madre nga manghapod Carmelite. Ug kanang mag-inambitay kami kung bisita ako kaniya. Mag-ingon siya, usahay sa usa ka bulan, maayo lang kung dunay pipila ka mga oras sa usa ka bulan nga ilag yung mabati nga naa ang Ginoo. Many times in the life of a contemplative, they experience dryness of prayer. Like Teresa of Avila, Saint John of the Cross, Saint Ignatius of Loyola, Saint Francis of Assisi, Saint Clare. Sila ang mga tao nga nagpabilin sa pagkamaampuon, bisan og walay lami ang pag-ampo. Karon, problema kita tungod kay kung dunay COVID nga makatapot sa ato nga virus, i-quarantine man dayon kita. Staying at home, lisod kaayo buhaton sa mga batanon. Kabalo ba kita kung kinsa ang mga tao nga wala maglisod sa quarantine? Sila nga mga madre. Sister, naglisod mo mag-quarantine? Wala, because that is their normal life. Quarantinas na tibuok tuig, tibuok kinabuhi, pagsulod, quarantinas na. Mao nga sa dokumento Cor Orans, ang gisulti
niining maong dokumento. Sila nga mga contemplative. Gitawag sila og wealth of apostolic fruitfulness. They are the wealth of the church's apostolic fruitfulness. Tungod kay diha kanila, makakaton kita unsaon pagpuyo sa kinabuhi nga walay lami. Unsaon pagpuyo sa kinabuhi nga dili mag-abgad sa gana-gana lamang. Nga pagbagting ganahan ako o dili, mumata ako. Pagbagting bisan og bugat kaayo ang akong lawas, mumata ako. Pagbagting kung ting-ang po na, muadto ako sa kapilya, bisag dili ako ganahan. Kay ang tinuod nga kinabuhi, dili gana-gana. Si Jesus nag-ingon, remain in my love. Pabilin kamo sa akong gugma. O para kang Jesus, love is not a feeling. Love has some feelings, but it is not a feeling. Love is a commitment and a decision. Whether I like it or not, I will continue to do it because love is not dependent on what and how I feel. Magpasalamat kita sa Ginoo mga igsoon nga pinaagi ni Santa Clara og sa iyang mga kamadrihan. Gitudloan kita nga anaa aktibo sa kalibutan. How to be fruitful. Og si San Juan nagpahinumdum kanato, if we want to be fruitful, we have to remain in the love of God. We should not live our lives in terms of what we can produce, in terms of success, but in terms of fruitfulness. Sometimes we become more fruitful when we have failures in life. Sometimes God becomes more active in our life if we are sick, if we are helpless. Tungod kay ang mga tao nga wala magsalig sa ilang kaugalingon, nga kakayahan, mao kadtong mga tao nga gisaligan sa Ginoo sa iyang grasya. Tungod kay kung unsa man ang ilang mahimo, ila kining gihimo tungod sa grasya sa Ginoo nga kanunay naglig-on sa ilang kinabuhi. Ang Dios manalangin kanato karon og hangtod sa kahangturan. Amen.